Magandang araw sa inyong lahat. Isang hapong iyon, sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa Calle Nara, isang dalagang nagngangalang Mira Santos ang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo pauwi. Ang mainit na hangin ay humahampas sa kanyang mukha, habang ang kanyang isipan ay abala pa rin sa pag-aayos ng mga naiwang trabaho sa opisina. Ang lahat ay tila normal hanggang sa tatlong lalaking nakauniporme ng pulis ang biglang lumitaw sa gitna ng kalsada. Itinaas nila ang kanilang mga kamay bilang senyas na huminto. Pinaratangan nila siyang lumabag sa batas trapiko. Tumanggi si Mira na magbayad ng multa. Hiniling niya ang formal na tiket o kung kinakailangan ay sumama sa presinto. Sumabog ang galit niya. Isa sa mga lalaki ang nagtulak sa kanya sa lupa. Pagkatapos ay itinali nila ang kanyang mga kamay gamit ang lubid. Tumatawa habang nagbabantang kakalagkarin siya sa likod ng sasakyan kung patuloy siyang tatanggi. Pero nagkamali sila ng akala. Akala nila ay natatakot siya. Akala nila ay mahina siya. Ang hindi nila inaasahan, sa likod ng malamig ng ngiti ni Mira na nakadapa, ay may kislap ng determinasyon na hindi mapipigilan. Sa katahimikan, tinanggal niya ang pagkakatali ng mabilis, pulido, sanay at pinabagsak ang lahat ng tiwaling pulis. Habang maayos ang paghinga, tumayo si Mira sa ibabaw ng mga walang laban na lalaki. Inilabas niya ang kanyang cellphone, hindi para humingi ng tulong, kundi para mag-record. Akala niyo kayo ang maihawak ng kalsada ngayong araw, bulong niya habang tinitignan sila isa-isa. Ang totoo, maling tao ang pinahinto niyo. Sino nga ba talaga ang magandang dalagang ito? At bakit ang tatlong tiwaling pulis na karaniwang hindi natitinag ay biglang nakitaan ng takot? Sa gitna ng nakapapasong init ng tanghali, maingat na nagmamaneho si Mira ng kanyang motorsiklo, binabagtas ang maluwag na kalsada pagkatapos ng oras ng trabaho. Ang mainit na hangin ay dumadampi sa kanyang balat. Kahit na ang kanyang katawan ay protektado ng jacket at helmet na suot niya nang may buong pagsasaalang-alang sa kaligtasan, umuwi siya galing trabaho na ang isip ay inaayos pa rin ang mga natapos na gawain. Gayunpaman, nanatili siyang alerto sa kondisyon ng trapiko sa kanyang paligid. Ang bawat galaw niya ay kontrolado, ang bawat potensyal na paglabag ay iniiwasan. Siya ay isang motoristang masunurin sa batas, disiplinado, at may mataas na kamalayan sa batas. Ang araw na iyon ay tila isang karaniwang araw. Walang pahiwatig na darating ang isang hindi inaasahang pagsubok hanggang sa biglang may tatlong anino na nakauniporme ang lumitaw sa kanyang harapan. Hinarang nila ang kanyang motor nang may tindig na tila opisyal, ngunit nagtatago ng layunin na malayo sa tunay na pagpapatupad ng batas. Sakto sa isang tuwid na kalsada na karaniwang tahimik, tatlong lalaking nakauniporme ng pulis ang lumabas mula sa gilid ng daan, hinarang ang daan ni Mira gamit ang matigas at tila opisyal na senyas ng kamay. Nakatayo sila ng magkakatabi na may matatalim na tingin at tindig na namimilit na sundin. Kahit nagulat, nanatiling kalmado si Mira at dahan-dahang binagalan ang takbo ng kanyang motor, saka huminto ilang metro sa harap nila. Pinatay niya ang makina, tinanggal ang helmet, at bumaba sa kanyang sasakyan nang may buong kamalayan sa kanyang posisyon bilang mamamayang sumusunod sa otoridad. Isa sa tatlong lalaki, na mukhang lider at may pinakadominanteng tindig, ang lumapit ng may mabibigat na hakbang. Lisensya at CCUZ. Ang utos niya ay matigas at walang paligoy-ligoy habang tinitignan si Mira mula ulo hanggang paa. Tinitigan siya ni Mira ng diretsyo, sinusubukang basahin ang ibig sabihin sa likod ng tono ng boses nitong malamig. May problema po ba, sir? Sigurado po akong wala akong ginawang anumang paglabag, tanong niya sa boses na kalmado, ngunit puno ng pag-iingat. Kami ang magsasabi niyan, bulyaw ng lalaki. Tumaas ang tono ng boses nito. Ibigay mo na ang dokumento mo, huwag ka ng maraming tanong. Habang nananatiling kalmado, dinukot ni Mira sa kanyang bag at iniabot ang kanyang lisensya at AC. Pinagmasdan niya ang mukha ng tatlong lalaki. Ang uniforme nila ay kahawig nga ng sa opisyal na pulis, pero mayroong mali. Ang mga tsapa ay mukhang kupas na. Ang galaw ng katawan nila ay masyadong magaslaw at ang tingin nila ay mas nananakot kaysa nagpapanatili ng kaayusan. Matapos suriin sandali ang mga dokumento, na parang nagpapanggap lang na sumusuri, muling nagsalita ang lalaking nauna nang nagsalita, lumabag ka sa batas trapiko. Masyadong mabilis ang takbo sa mataong lugar. Pwede ka naming dalhin agad sa presinto. Formal na proseso ng tiket.
Napakunot noo si Mira. Imposible pong lumabag ako, sir. Pinapanatili ko ang takbo ko sa ilalim ng speed limit. Isa pa, walang nakalagay na speed limit sign sa kahabaan ng kalsadang ito. Tumawa ng mahina ang lalaki. Sinundan ito ng mahinang tawa ng dalawa niyang kasama sa likod. Ano bang gusto naming ilista? Sabi niya habang nakangisi. Pero kung ayaw mong maabala, pwedeng ayusin na lang dito. Tiningnan sila ni Mira ng salitan. Anong ibig niyong sabihing ayusin? Magbayad ng multa dito. Pang-areglo, 1,000 piso. Tapos ang usapan, makakaalis ka ng mas mabilis. Mas madali, wika niya habang inaabot ang kamay ng may tindig na malinaw na maihalong panggigipit. Huminga ng malalim si Mira. Kung talagang may kasalanan ako, sige po, iproseso niyo ng opisyal. Handa akong sumama sa presinto, matiketan, at magbayad ng multa sa tamang paraan. Pero hindi ako magbabayad ng perang walang malinaw na basehan. Ang mukha ng lalaki ay biglang nagbago mula sa pagiging mapang-uyam tungo sa galit. Matigas ang ulo mo mayabang. Kilala mo ba kung sino kami? Sigaw niya, ang boses niya ay tumalbog sa gitna ng mainit na hangin. Kaya naming sirain ang araw mo sa isang tawag lang. Umihip ang hangin ng marahandala ang alikabok. Ang tensyon sa pagitan nila ay lalong uminit. Nanatiling nakatayo ng tuwid si Mira, hindi umatras kahit isang hakbang. Sa kanyang mga mata ay walang takot, tanging nag-aalab na determinasyon. At ang kamalayan na ang nasa harap niya ay hindi mga tunay na alagad ng batas, kundi mga lumalabag sa batas na nagbabalat kayo. Kahit na nayanig ang kanyang kalooban dahil sa biglaang sigaw, hindi na tinag si Mira. Inunat niya ang kanyang likod at tumayo ng tuwid. Ang kanyang matalim na tingin ay nakatuon diretso sa tiwaling pulis na kakatapos lang sumigaw. Ang alikabok ng kalsada ay dahan-dahang umiikot sa pagitan nila. Tila nagiging piping saksi sa tensyon na lalong tumitindi. Ang hangin na kanina ay mainit ngayon ay lalong nagiging nakakasakal. Puno ng banta na hindi binibigkas. Alam ko kung sino dapat kayo, sabi ni Mira sa kontroladong boses, sapat na malakas para marinig ng malinaw. Kayo dapat ang tagapagbantay ng seguridad. Tagapagtanggol ng mamamayan, hindi mga taong ginagamit ang uniforme para perahan ang mga residente. Suminghal ang lalaki sa kahumakbang palapit hanggang ang mukha niya ay halos isang dangkal na lang ang layo kay Mira. Sino ka sa akala mo? Gusto mo kaming diktahan dito? Kami ang masusunod. Bulyaw ng lalaki. Isa lang akong mamamayan na ginagamit ang karapatan niya. Sagot ni Mira. Ang tono niya ay nanatiling matatag kahit na ang tibok ng puso niya ay nagsimulang bumilis. At ang karapatan ko ay tratuhin ang patas, hindi takutin at piliting magbayad ng perang wala sa procedure. Isa sa dalawang tiwaling pulis sa likod ang lumapit at tinapik ang balikat ng kasama ng may mababang tawa. Aba, matalino rin palang magsalita. Mukhang nag-aral ng batas to pang-iinsulto niya. Tinitigan siya ni Mira ng matalim. Hindi ko kailangang mag-aral ng batas para malaman na ang pangingikil ay labag sa batas. Ang ginagawa niyo ngayon ay malinaw na hindi gawain ng tunay na pulis. Tunay man o hindi, mananagot ka pa rin, matigas na sagot ni Mira. Umalingaw-ngaw na naman ang sigaw ng leader. Kung hindi, dadalhin ka namin sa presinto, pero wag mo kaming sisihin kung magtatagal ang proseso. Mawawala ang mga dokumento, o kailangan mong matulog ng isang gabi sa selda. Gusto mo ba yon? Banta niya. Bumuntong hininga ng malalim si Mira saka itinaas ang kanyang noo. Sige, dalhin niyo ako sa opisyal na presinto. Sasama ako ng maluwag sa loob. Sabi niya ng mahinahon. Pero hinihiling ko na ipakita niyo ang inyong opisyal na badge number, at itala ang paglabag ko ng nakasulat ayon sa Kung hindi nyo kaya, ang konklusyon ko ay hindi kayo mga opisyal na pulis, di ni Mira. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa lugar. Nagkatinginan ang tatlong lalaki. Ang tingin nila ay halo ng pagtataka at galit. Hindi nila inaasahan na makakaharap sila ng isang babaeng hindi lang kalmado, kundi alam din ang procedure at hindi madaling takutin. Nangangahas kang hamunin kami, tanong ng unang lalaki. Ang boses niya ay mababa at puno ng banta. Sa tingin mo mananalo ka laban sa aming tatlo? Sumagot si Mira, hindi ako naghahanap ng panalo, sir. Humihingi lang ako ng katarungan. Ang boses niya ay matatag, ngunit nanatiling kalmado.
At kung kayo ay talagang mga opisyal na pulis, dapat ay sinusuportahan nyo yon, hindi hinahadlangan, dagdag ni Mira. Isa sa mga tiwaling pulis sa likod ang biglang tumawa ng malakas. Hindi tawa na nagpapakita ng saya, kundi tawang mapang-uyam at puno ng pang-iinsulto. Wow, nagmamalinis siya. Sa kalsada, alam ng lahat ang mabilis na paraan para matapos ang problema. Magbayad ka na, tapos na ang problema para hindi lumaki, pang-iinsulto niya. Sumagot si Mira, nagsisimula lang ang problema kapag ang pera ay ginagamit kapalit ng batas. Hindi ako magiging bahagi ng sistemang tiwali, ang mga salita ni Mira ay parang latigo na tumama ng sapul. Namula ang mukha ng unang lalaki, nanigas ang kalamnan ng panga niya. Tinitigan niya si Mira na parang isang kaaway, hindi isang masunuring mamamayan. Sa loob ng ilang segundo, ang tensyon na naipon ay sumabog. Iniamban niya ang kamay at itinulak ang dibdib ni Mira ng buong lakas. Nawala ng balanse si Mira at bumagsak sa mainit na aspalto. Kumirot ang kanyang balikat. Natanggal ang kanyang helmet at gumulong ng dahan-dahan. Kahit nasaktan ang kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanila, hindi nang may takot, kundi nang may kontroladong galit at determinasyon na hindi mababali. Hulihin siya! Utos ng leader, hinahabol ang hininga. Talian siya para malaman niya kung sino ang masusunod dito. Isa sa mga tiwaling pulis ang nagmadaling pumunta sa sasakyang nakaparada sa gilid ng daan, binuksan ang trunk, at inilabas ang isang makapal na lubid. Sinubukan ni Mira na bumangon, ngunit agad siyang pinigilan ng dalawang taong idiniin ang kanyang braso sa lupa. Nagsimulang ipulupot ang lubid sa kanyang mga pulsuhan, hinila ng mahigpit, itinali ang kanyang katawan na parang bilanggo. Ngunit, sa likod ng sakit at hiyang naramdaman, sa loob ng isip ni Mira, isang bagong determinasyon ang isinilang, hindi para sumuko, kundi para ibunyag ang kabulukan na nagtatago sa likod ng uniforme na dapat sana ay iginagalang. Mula sa puntong iyon nagsimula ang kanyang tahimik na paglaban. Mabigat ang pakiramdam ng katawan ni Mira habang pilit na idinidiin sa aspalto na nakapapaso ang init. Ang marahas na pagtulak ng lalaking nagpapanggap na pulis ay nag-iwan ng kirot sa kanyang dibdib. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Ang mas malalim ay ang pang-iinsulto sa katarungan, sa batas, at sa dignidad ng isang masunuring mamamayan. Napaupo siya. Nagsimulang itali ng mahigpit ang mga kamay gamit ang magaspang na lubid. Ang hibla nito ay kumukiskis sa balat. Dalawa sa kanila ang dumidiin sa balikat niya mula sa gilid. Habang ang ikatlo, ang leader, ay nakatayo ng tuwid sa harap niya na ang mukha ay nagpapakita ng madilim na tagumpay. "Oh, ngayon alam mo na ang pakiramdam?" Sabi niya nang may pangutya habang tinitignan si Mira mula taas hanggang baba. Tila hindi siya tao, kundi bagay na pwedeng tapak-tapakan. "Sino bang may sabing magmalinis ka? Dito kami ang gumagawa ng batas." Pang-aasar ng leader. Dahan-dahang inangat ni Mira ang kanyang mukha. Ang buhok niyang nakawala sa pagkakatali ay tumatakip sa bahagi ng kanyang noo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim at nag-aapoy. "Sa tingin niyo ba sa pagtali sa akin, mapipigilan niyo ang katotohanan? Nagkakamali kayo." Isa sa mga tiwaling pulis ang tumawa ng malakas habang tinatapik ang tuhod. Nasisiyahan sa huwad na kapangyarihan na akala nila ay hawak nila. "Wow, kaya pang magsalita ng malakas. Maya-maya lang pwede ka na naming kalagkarin gamit ang sasakyan kung hindi ka pa magbabayad." Siniko niya nang may pang-iinsulto. "Kalagkarin niyo lang." Hamon ni Mira. Ang boses niya ay biglang naging malamig ngunit puno ng kumpiyansa. "Pero tandaan nyo, bawat galos sa katawan ko ay magiging ebidensya. Hindi nyo mabubura ang TV footage, fingerprints, o ang plaka ng sasakyan nyo." Nagkatinginan sandali ang tatlong lalaki. Sandaling pagdududa ang nakita sa kanilang mga mukha. Ngunit agad nang umisi ang leader, sinusubukang takpan ang kaba na nagsisimulang lumabas. "Ay, si." Tumawa siya ng mahina. "Dito. Sa tahimik na kalsadang to. Walang nakakakita. Sino ka ba sa akala mo? Saan ka magsusumbong? Pulis kami." "Hindi kayo pulis." Diin ni Mira. Ang tono niya ay humihiwa. Hindi nangingikil ang pulis. Hindi nanunulak ng inosenteng mamamayan ang pulis. Hindi nagtatali ng tao sa gitna ng daan na parang kriminal ang pulis.
Kayo ay mga manlolokong nakauniporme na nagtatago sa likod ng sagisag ng batas para pagtakpan ang krimen. Ang mga salitang iyon ay humampas ng malakas. Namula ang mukha ng lider, nanigas ang panga, lumabas ang ugat sa sentido, sumabog ang galit niya. Yumuko siya, inilapit ang mukha sa tainga ni Mira. Kung ayaw mong magbayad ng 200,000, hihilahin ka namin mula sa likod ng kotse hanggang presinto para makita ng lahat kung paanong ang masunuring mamamayang tulad mo ay nagtatapos na parang basura sa kalsada. Gawin niyo lang, bulong ni Mira nang hindi kumukurap. Pero tandaan nyo, bawat metrong hihilahin nyo ay magiging bakas nyo papuntang kulungan. Isa sa mga kasama sa gilid ang bumulong ng mahina. Boss, magkakaproblema yata tayo. Hindi takot ang babaeng to. Tumahimik ka. Bulyo ng lider, hinampas ang hangin gamit ang kamay. Nagpapanggap lang yang matapang. Tignan natin mamaya pag humigpit na ang tali, iiyak din yan at magmamakaawa. Hinila nila ang tali ng mas mahigpit, itinali ang pulsuhan ni Mira sa likod ng kanyang likod, saka idinugtong ang dulo sa nakabukas na trunk ng sasakyan. Isa sa kanila ang nagbukas pa ng pinto sa harap, umupo sa driver's seat at pinaandar ang makina. Umugong ang tunog ng makina, yumanig sa mainit na hangin ang tanghaling iyon dahilan para lumipad ang alikabok. Nakatitig si Mira ng diretso sa harap, ang paghinga ay regular. Kahit mabilis ang tibok ng puso niya, malinaw pa rin ang isip niya. Pinansin niya ang bawat detalye. Kulay ng sasakyan, plakang medyo gasgas, paraan ng paggalaw nila, punto ng pagsasalita, kahit ang amoy ng sigarilyo na nakadikit sa uniforme nila. Lahat ng maliliit na detalyeng iyon ay inipon niya, itinago ng mahigpit sa kanyang sinanay na alaala. Hindi siya sumusuko. Nagmamasid siya. Huling pagkakataon, tanong ng lider na nakatayo sa tabi ng pinto ng sasakyan. Isang kamay sa baywang puno ng kayabangan. Magbabayad ka o kakalag ka rin? Tinitigan siya ni Mira ng malalim bago dahan-dahang sumagot. Hindi niyo alam kung sino talaga ang kinakaharap niyo. Wala kaming pakialam kung sino ka. Balik niya habang tumatawa ng mapangmaliit. Ang mahalaga magbayad ka. O magiging palabas ka. Ngunit eksakto ng senyasa ng lalaki ang driver para umandar, biglang hinila ni Mira ang kanyang mga kamay paharap. Gamit ang mabilis at sanay na galaw, nagawa niyang tanggalin ang buhol ng tali. Dahil simula pa lang ay naglagay na siya ng maliit na puwang ng unang itali ito. Sa isang iglap, pinaikot niya ang kanyang katawan, kumawala sa hawak ng isa sa mga tiwaling pulis na naging pabaya. Nanlaki ang mata ng tatlong lalaki. Ano? Sigaw ng leader. Namutla ang mukha niya sa gulat. Pero hindi sila binigyan ni Mira ng oras para mag-react. Sa mabilis na kilos, tumalon siya patayo, ginamit ang momentum para sipain ang tuhod ng isa mula sa gilid hanggang sa bumagsak ang lalaki na sumisigaw sa sakit. Bago pa man makaatake ang pangalawa, nalock na ni Mira ang braso nito, pinilipit ng pulido, at ibinagsak sa lupa. Sinubukang umatake ng leader mula sa likod, pero mas mabilis si Mira. Umiwas siya, yumuko, at sa isang perpektong banteng, ang katawan ng lalaki ay bumagsak sa aspalto na may malakas na kalabog. Sa loob ng ilang segundo, ang tatlong lalaki ay nakahandusay na walang laban. Tumayo si Mira, nagsimulang humingal, pero ang mga mata niya ay nanatiling malamig at matalim. Inilabas niya ang cellphone mula sa bulsa ng jacket, na hindi pala nakuha at pinindot ang camera button. Vinideo niya ang mga mukha nila isa-isa, saka itinutok ang kamera sa sasakyan at plaka nito na ngayon ay naging mahalagang ebidensya. Akala niyo hindi kayo pwedeng galawin? Sabi ni Mira ng kalmado, ngunit puno ng otoridad. Pero ngayong araw, tapos na ang laro niyo. Isa sa kanila na dumudugo ang braso dahil sa pagbagsak ang suminghal ng mahina. Sa tingin mo makakapagsumbong ka? Sasabihin naming ikaw ang umatake sa amin. Sige lang. Sagot ni Mira ng mahinahon. Pinindot ng daliri niya ang call button sa cellphone. Pero na-record ko na ang lahat at alam ko kung saan dapat mag-report. Hinintay niya ang ringing tone saka nagsalita ng malinaw. Ang boses niya ay matatag. Gusto kong i-report ang krimen ang pangingikil at illegal detention ng mga taong nagpapanggap na pulis. Nasa lokasyon ako ngayon kasama ang tatlong suspect na hindi na makapanlaban. Ang pagkakakilanlan ko ay Mira Santos, Intelligence Agent, Special Unit Aguila 7.
Verification code 71,429. Sa kabilang linya, narinig na naging tensyonado ang boses ng opisyal. Mira, magpapadala kami ng team agad. Bantayan ang posisyon, ingatan ang ebidensya. Huwag silang hayaang makatakas. Tinitigan ni Mira ang tatlong lalaking gayon ay nakahandusay sa lupa. Ang mga mukha nila ay hindi na puno ng banta, kundi ng tunay na takot. Akala niyo makapangyarihan kayo? Bulong niya ng malamig pero matalim. Pero hindi niyo man lang alam kung sino ang sinusubukan niyong perahan. Nanatiling maliwanag ang langit ng hapong iyon, pero sa ilalim nito, ang katarungan ay nagsimulang gumalaw na sinulsulan ng katapangan ng isang babaeng tumangging yumuko sa takot. Sa gitna ng sikat ng araw na nagsisimula ng lumubog sa kanluran, ang tatlong lalaki ay nakahandusay pa rin sa aspalto. Mahina ang katawan, maputla ang mukha, at hindi mapigilan ang takot. Ang lubid na kanina ay ginamit para itali si Mira, ay nakatali na ngayon sa kamay nila isa-isa. Nakapulupot sa matibay na buhol, ngunit hindi nakakasugat. Sapat para pigilan sila hanggang sa dumating ang tulong. Nakatayo ng tuwid si Mira, diretso ang likod. Suot na ulit ang helmet kahit magulo ang buhok dahil sa pawis at alikabok. Tinitigan niya ang screen ng cellphone, sinisigurong ang recording at litrato ay ligtas na nakasave. Mula sa malayo, ang tunog ng sirena ay nagsimulang marinig ng mahina at palakas ng palakas. Tanda na ang opisyal na team ng pulisya ay paparating na. Isa sa mga nakataling tiwaling pulis na kanina ay pinakamalakas tumawa ngayon ay naiinis na lang na bumubulong at nakayuko sa hiya. Ikaw? Hindi ka ordinaryong sibilyan, ano? Sino ka ba talaga? Hinalang tanong niya. Hindi sumagot agad si Mira. Lumuhod siya sa harap nila. Ang tingin niya ay kalmado ngunit tumutusok. Sinabi ko na kanina, hindi niyo alam kung sino ang kinakaharap niyo, pero chinek namin ang lisensya mo kanina. Protesta ng isa sa nanginginig na boses. Authentic yon, walang espesyal na marka. Dahil ako ay lehitimong mamamayan, mariing sagot ni Mira. Pero hindi nakalagay sa lisensya ang tunay na propesyon gaya niyo na nakasuot ng uniforme ng pulis. Kahit hindi naman opisyal na pulis. Ang lider na kanina ay pinakamayabang ay sinubukang tignan siya gamit ang natitirang tapang. May network kami. Hindi kami nag-iisa. Sa tingin mo ba tapos na to dito? Hahabulin ka. Hindi ka magiging ligtas. Tipid na umiti si Mira. Halos hindi makita. Nakalimutan niyo na ba? Hindi ako ang dapat matakot. Kayo ang nasa dulo ng lubid ngayon, hindi ako. Sakto sa sandaling iyon, isang patrol car na kulay asul at itim ang huminto na may sumisitsit na preno sa harap nila. Bumukas ang pinto at apat na opisyal na pulis ang tumalon pababa. Ang uniforme nila ay maayos, ang kilos ay propesyonal, ang hakbang ay matatag. Isa sa kanila, isang middle-ranking officer na may ranggong Major Arga, ang agad lumapit kay Mira. Mira, ayos ka lang ba? Tanong niya. Ang tono ng boses ay halo ng pag-aalala at respeto. Ligtas, sir, sagot ni Mira na sumaludo ng mabilis. 3 suspek ang nahuli. Lahat ng ebidensyang video, litrato, plaka, at testimonya ay naipadala ko na sa central server. Tumango si Major Arga sa kalumingon para tignan ang 3 lalaking nakatali sa lupa. Lumuhod siya para suriin ang uniforme nila, pagkatapos ay inilabas ang scanner mula sa bulsa. Matapos iscan ang GI numbers at sapa nila, suminghal siya ng mahina. Wala sa national database. Peking uniforme. Ang plaka ng sasakyan ay nakarehistro sa pribadong pangalan, hindi sa ahensya. Kami, inutusan lang kami, sigaw ng isa sa mga tiwaling pulis. Nagsimulang magmakaawa ang boses niya. Binayaran lang kami, hindi namin alam na iligal to. Tumahimik ka, bulyaw ng lider na sinusubukan pa ring panatilihin ang natitirang otoridad. Huwag kang magsasabi ng kahit ano, pero lumapit na ulit si Mira. Sa pagkakataong ito sa tonong mababa pero matalim. Akala niyo ba kasangkapan lang kayo? Hindi, mga aktor kayo. Pinili niyong mangikil, manulak, manakot at pananagutan niyo ang lahat ng yan. Lumingon si Major Arga sa kanya. Sigurado ka bang bahagi sila ng sindikato ng mga peking pulis na nanggugulo sa mga residente sa lugar na ito nitong mga nakaraan? Siguradong tumango si Mira.
Ang plaka ng sasakyang ito ay naireport na sa tatlong magkakaibang kaso ng pangingikil sa nakalipas na 2 buwan. Pareho ang modus, grupo ng mga lalaking nakauniporme na nagpapahinto ng motorista, nag-aakusa ng gawa-gawang paglabag, tapos manghihingi ng pera pang areglo. Laging nangyayari sa mga tahimik na kalsada gaya nito. Tumango si Major Arga sa kasumenya sa kanyang mga tauhan, dalhin sila sa headquarters, ay check ang fingerprints, i-record ang pagkakakilanlan, at i-isolate sila. Huwag hayaang may makausap kahit sino. Habang dinadala ang mga tiwaling pulis sa sasakyan, biglang lumingon ang leader at tinitigan si Mira nang may matang puno ng galit na may halong pagtataka. Ikaw hindi ka lang basta pulis, di ba? Lumapit si Mira. Sapat ang lapit para siya lang ang makarinig. Ako si Mira Santos, ahente mula sa Intelligence Unit Aguila Pito Direkta sa ilalim ng utos ni Police Chief Surya. Ang trabaho ko ay ibunyag at hulihin ang sindikato ng mga tiwaling nagpapanggap bilang alagad ng batas. At kayo ay dulo pa lang ng malaking bato. Namutla ang mukha ng lalaki. Impossible. Babae ka. Mag-isa. Paano? Kung nagtanong sana kayo bago nyo ako itinulak, malamig na sabi ni Mira. Siguro malaya pa kayo ngayong araw, pero pinili nyo ang dahas at ngayon mararamdaman nyo ang kapalit. Sumara ang pinto ng patrol car ng malakas. Muling umungol ang sirena, dinala sila palayo sa lugar na dati ay pinangyayarihan ng pananakot, ngayon ay naging lokasyon ng pagpapatupad ng katarungan. Umihip ang hangin ng marahan, dala ang alikabok at sisa ng tensyon na nagsisimula ng humupa. Tumingala si Mira sa langit, huminga ng malalim. Hindi pa tapos ang trabaho niya, pero kahit paano ngayong araw ay naisara ang isang madilim na kabanata at nagsimulang malaman ng mundo na sa likod ng katahimikan ng isang babae ay maaaring nakatago ang lakas na hindi matatalo. Sa interrogation room ng Mandala Police Station, nagbago ang kapaligiran. Ang kwarto ay isterilisado, ang pader ay sementong kulay abo, ang ilaw ng neon ay tumatama ng malamig at walang kompromiso. Ang tatlong tiwaling pulis na kanina ay mayayabang ngayon ay nakaupo ng hiwa-hiwalay sa tatlong magkakaibang selda. Hindi nagtagal, dinala sila sa isang malaking kwarto para sa collective interrogation. Nakaposas pa rin ang mga kamay nila, nanlulumo ang mukha, halo ng pagkalito at takot. Sa labas ay nagsimula ng pumatak ang ulan ng dahan-dahan, tumutulo sa bubong ng gusali parang ritmo ng pagsisisi. Tila pati ang kalikasan ay sumasaksi sa pagbubunyag ng krimen na matagal nang nagtatago sa likod ng uniporme. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Mira, sa pagkakataong ito ay nakaopisyal na uniporme ng pulis. Hindi peking uniporme gaya ng sa kanila, kundi espesyal na uniporme na may maliit na tsapa na nakasulat na Special Intel Aguila Pito. Sa likuran niya, sumunod si Major Arga, kalmado at kagalang-galang. Ang pagdating ni Mira ay nagpatinginan sa isa't isa ang tatlong lalaki. Ang hitsura ng mukha nila ay halo-halong takot at hindi makapaniwala. Bakit kasama siya? Tanong ng leader. Paos ang boses niya habang itinuturo si Mira gamit ang nguso. Hindi siya field officer. Biktima siya. Pinagrus ni Major Arga ang mga kamay sa harap ng dibdib. Si Mira ay hindi lang biktima, matigas niyang sabi. Siya ay opisyal na itinalaga ng police chief para ibunyag ang sindikato ng mga peking pulis na nanggugulo sa komunidad nitong mga nakaraang buwan. At ngayong araw hindi lang siya biktima, siya ang pangunahing imbestigador sa kasong ito. Binalot ng katahimikan ang kwarto. Lumunok ang isa sa tatlong tiwaling pulis. Nanlaki ang mata niya. Hindi maaari. Babae siya, mag-isa lang siya. Pinahinto lang namin siya sa daan. At doon ang una niyong pagkakamali. Sabi ni Mira Santos. Ang boses niya ay kalmado, ngunit tumutusok parang kutsilyo na matalim. Humakbang siya pasulong binuksan ang isang manipis na folder na naglalaman ng mga dokumento ng resulta ng paunang pagsusuri. Akala niyo natatakot ako. Akala niyo susuko ako. Akala niyo gamit ang peking uniforme na iyan ay matatakot niyo ang kahit sino. Tinitigan niya sila isa-isa. Pero nakalimutan nyo, ang banta ay hindi kailanman epektibo laban sa mga taong kilala ang sarili nila. Kami inutusan lang kami ng tao sa taas. Sigaw ng isa sa kanila. Nanginginig ang boses. Tagasunod lang kami.
Hindi namin alam kung parte ito ng opisyal na operasyon o hindi. Tinitigan ni Mira ng matalim ang lalaking iyon. Tapos hindi kayo naghinala kailanman, hindi nagtanong kung bakit walang radio code, walang record ng violation, walang opisyal na ticket booklet, tumatanggap lang kayo ng pera, tapos aalis na. Hindi yan pagpapatupad ng batas, yan ay organisadong pangingikil. Kailangan namin ng pera. Bulyaw ng isa, namumula ang mata. Pinangakuan kami ng buwan ng sahod. Ang sabi special operation daw. Akala namin parte kami ng sistema. Sistema? Mumisi ng bahagya si Mira. Hindi gumagana ang sistema sa dilim. Hindi nagtatali ng mamamayan sa kalsada ang sistema. Hindi hinahayaan ng sistema na makatakas ang kriminal sa proseso ng batas. Hindi kayo bahagi ng sistema, kayo ang sakit sa loob ng sistema mismo. Si Major Arga na nakatayo sa tabi niya ay binuksan ang dokumento sa kamay. Mula sa resulta ng pagsusuri ng fingerprints at footage sa paligid ng pinangyarihan. Nagawa naming ikonekta ang sasakyang gamit nyo sa 7 ulat ng parehong pangingikil sa nakalipas na 3 buwan. 2 doon ay may kasamang pisikal na pananakit na nagdulot ng seryosong pinsala sa biktima. At lahat ng saksi ay nagbigay ng parehong pagkakalarawan, 3 lalaking nakauniporme, opisyal na sasakyan na walang opisyal na marka at modus na areglo. Inangat ng lider ang mukha niya at tumitig gamit ang natitirang tapang na nauubos na. Kung alam nyo ang lahat ng ito, bakit ngayon lang kayo kumilos? Bakit hindi nyo pinigil noon pa? Dahil kailangan namin ng matibay na ebidensya. Matapang na sagot ni Mira. Kailangan namin na isa sa inyo ang maglakas loob na lumaban para maging natural na patibong. At ngayong araw kayo mismo ang nagbigay sa amin ng access sa network nyo. Natahimik silang 3, ang isa ay yumuko. Ang balikat niya ay nanginginig ng mahina sa pagitan ng pagsisisi at takot na nagsisimulang gumapang. Itatrace namin ang lahat ng komunikasyon nyo. Patuloy ni Major Arga. Phone number, bank account na pinapasukan ng pera, tagpuan, isa-isa naming wawasakin ang network nyo. Isinara ni Mira ang folder sa kamay niya saka sila tinitigan isa-isa. Siguro akala nyo maliit na laro lang to, 2 piso lang, isang biktima lang. Isang araw lang. Pero para sa mamamayang ginipit nyo, trauma yon. Para sa lipunan, yon ay pagkawala ng tiwala sa institusyon. At para sa akin yon ay paglabag sa lahat ng ipinaglalaban ko. Naglakad siya ng dahan-dahan papunta sa pinto saka huminto sandali. Maaaring pakiramdam nyo malakas kayo ngayong araw dahil nakapagtulak kayo ng isang babae. Pero bukas upo kayo sa masikip na selda naghihintay ng hatol ng korte. At sa tuwing maririnig nyo ang tunog ng pagbukas ng pinto ng selda, hindi na iyon banta sa ibang tao. Tinitigan niya sila ulit. Paalala iyon na kayo ang parurusahan. Dahan-dahang sumara ang pinto ng kwarto sa likod niya. Sa loob, ang 3 lalaki ay hindi na nagtitinginan. Yumuko silang tahimik. Tila napagtanto lang na ang aninong nilikha nila sa matagal na panahon ay nilamon na sila mismo. Sa labas ng kwarto, nagsisimula ng tumila ang ulan. Sa likod ng bintana ng police headquarters, ang mga ilaw ng lungsod ay nagsimula ng umilaw isa-isa, tanda na ngayong gabi, ang katarungan ay humakbang na sa una nitong hakbang tungo sa paghilom. Kinabukasan, ang gusali ng Aruana Regional Trial Court na marangya at karaniwang tahimik ay nagsimulang mapuno ng tensyonadong atmosfera na hindi karaniwan. Ang main courtroom na karaniwang humahawak lang ng mga pangkalahatang kaso ngayon ay sentro ng atensyon ng publiko. Maraming residente ang dumating, ang iba ay may dalang camera phone. Ang iba ay gusto lang masaksihan ng personal kung paano ang mga salarin na matagal nang nagdulot sa kanila ng takot ay sa wakas ay nakatayo na sa likod ng rehas ng nasasakdal. Sa labas ng gusali, mga simpleng poster ang nakapaskil sa bakod. Salamat, Mira Santos. Itigil ang mga peking pulis. Katarungan para sa lahat. Sa loob ng courtroom, formal at taimtim ang kapaligiran, ang 3 nasasakdal, ang mga tiwaling peking pulis, ay nakaupo sa bangko ng akusado suot ang orange na vest ng bilanggo. Nakaposas ang kanilang mga kamay, maputla at nanlulumo ang mga mukha. Wala na ang aura ng kapangyarihan tulad noong pinahinto nila si Mira sa gitna ng kalsada. Ngayon sila ay 3 lalaki na lang na naipit sa kahihinatnan ng sarili nilang gawa. Si Judge Mahendra,
isang lalaking may edad na may matalas na tingin at boses na kagalang-galang, ay kumatok ng maso. Ang pagdinig laban sa mga nasasakdal na sina Reno Cruz, Iwan Perez, at Akbar Reyes ay binubuksan. Ang mga nasasakdal ay kinasuhan ng pangingikil, illegal detention, paggamit ng peking pagkakakilanlan, at pag-abuso sa kagamitan ng alagad ng batas. Prosecutor Lestari, pakibasa ang kaso. Tumayo si Prosecutor Lestari mula sa kanyang upuan, dala ang makapal na dokumento na naglalaman ng lahat ng ebidensyang nakalap. Video recording mula sa cellphone ni Mira, litrato ng plaka ng sasakyan, resulta ng digital examination, at testimonya ng ibang mga biktima na matagal nang nanahimik dahil sa takot. Sa boses na malakas at malinaw, binasa niya ang serye ng mga krimen na ginawa ng mga nasasakdal, na noong ika-12 ng Agosto 2025 bandang tanghali. Ang mga nasasakdal ay sama-sama at planadong pinahinto ang isang nagmumotorsiklo sa kalsada ng probinsya, habang nakasuot ng uniporme ng pulis na hindi otorisado. Pinaratangan nila ang biktima na lumabag sa batas trapiko na hindi naman nangyari. Nang tumanggi ang biktima na magbayad ng areglo. Ang mga nasasakdal ay nanakit ng pisikal sa pamamagitan ng pagtulak sa biktima hanggang sa matumba, tinali siya ng lubid, at nagbantang kakalagkarin ang biktima gamit ang kanilang sasakyan. Huminto sandali ang piskal, tumingin sa direksyon ng tatlong lalaki sa bangko ng nasasakdal na ngayon ay nakayuko ng nanlulumo. Ang gawaing ito ay hindi ang una, pagpapatuloy niya. Base sa mga ebidensyang hawak, ang mga nasasakdal ay gumawa ng parehong aksyon laban sa hindi bababa sa 7 biktima sa pagitan ng Pebrero hanggang Agosto 2025. Sa bangko ng nasasakdal, si Reno Cruz, ang leader, ay kinagat ang kanyang labi. Tumitig siya ng diretsyo sa harap, pero hindi nangahas lumingon sa direksyon ni Mira Santos na nakaupo sa unahang hanay bilang pangunahing saksi na nakasuot ng kumpletong uniforme. Matapos basahin ang kaso, nagtanong si Judge Mahendra sa matigas na boses. Kaugnay ng nasabing kaso, ano ang pahayag ng mga nasasakdal? Tumayo ang abogado ng tatlong nasasakdal mula sa kanyang upuan. Your Honor, malakas niyang sabi. Ang mga nasasakdal ay naghahain ng pagtutol sa kaso. Ipinahahayag nila na hindi sila sadya na gumagawa ng krimen dahil kinumbinsi sila ng nakatataas na sila ay bahagi ng lehitimong special security operation. Inaamin nilang tumanggap ng pera, ngunit itinatanggi ang intensyong mangikil. Dahan-dahang tumayo si Mira. Your Honor, humihingi po ako ng pahintulot na magbigay ng pahayag. Tumango ang hukom. Sige, Ginang Mira. Handa ka bang sumumpa na magbibigay ng totoong testimonya? Handa po ako, Your Honor. Ang boses niya ay kalmado, ngunit puno ng otoridad. Tinitigan ni Mira ang buong kwarto bago nagsimulang tumestigo. Ako ay intelligence officer mula sa Special Unit Aguila 7 sa ilalim ng komando ni Police Chief Surya. Ang tungkulin ko ay imbestigahan ang sindikato ng pangingikil na gumagamit ng kagamitan ng pulisya ng iligal. Huminto siya sandali, tinitigan ang mga nasasakdal isa-isa. Sa araw ng pangyayari ako ay nasa open mission, hindi aktibong nagbabalak kayo, ngunit nananatiling nakaalerto. Nang pahintuin ako ng mga nasasakdal, agad akong nagduda sa pagiging totoo ng kanilang pagkakakilanlan dahil sa hindi tugmang prosedur, kagamitang hindi standard, at asal na malayo sa eki ng pulisya. Huminga siya ng malalim. Tumanggi akong magbayad dahil alam kong ang hinihingi nila ay iligal. Ngunit sa halip na sundin ang legal na proseso, pinili nila ang dahas. Itinali nila ako, nagbantang kakalagkarin ako gamit ang sasakyan. Ang gawaing ito ay hindi lang simpleng pangingikil. Ito ay mabigat na krimen na nagbabanta sa buhay at dignidad ng mamamayan. Dahan-dahang tumango si Judge Mahendra. Na-record mo ba ang nasabing pangyayari? Opo, Your Honor, matigas na sagot ni Mira. Nagawa kong makawala at agad na ni-record ang mga mukha nila, plaka ng sasakyan at kondisyon ng lokasyon. Lahat ng ebidensya ay naibigay ko na sa investigador at nakatala sa digital file. Tumayo noon si Prosecutor Lestari at pinindot ang baton sa device. Isang video recording ang pinatugtog sa malaking screen sa gilid ng courtroom. Malinaw ang mga imahe, ang tatlong nasasakdal ay nakikitang nananakot, nanunulak, nagtatali at tumatawa ng mapang-asar. Ilang manonood sa courtroom ang nagpigil ng hininga. Isang ginang na nasa middle age ang napaluha.
Ganyan-ganyan ang nangyari sa anak ko noong nakaraang buwan. Mahina niyang bulong. Tinitigan ng hukom ang mga nasasakdal. Itinatanggi niyo pa rin ba? Sa wakas ay nagsalita si Reno. Paos ang boses niya puno ng pagsisisi. Hindi. Hindi ko alam na mali yon. Kailangan ko lang ng pera. May sakit ang anak ko. Sabi nila ito ang mabilis na paraan para kumita. Tinitigan siya ni Mira ng malamig, walang emosyon, tanging katotohanan. Pero alam mong hindi ka pulis, di ba? Alam mong ang unipormeng iyan ay binili sa black market. Alam mong walang opisyal na numero, walang permiso, walang ranggo. Alam mong wala kang kapangyarihan pero ginawa mo pa rin. Tinitigan niya ito ng mas malapit. Hindi yan kawalan ng alam, yan ay desisyon. Kumatok ng maso si Judge Mahendra ng isang beses. Ang pagdinig ay pansamantalang ititigil para sa deliberasyon ng majalis. Ilang oras ang lumipas, muling binuksan ang pagdinig. Tahimik ang courtroom. Lahat ng mata ay nakatuon kay Judge Mahendra na binubuksan ang pahina ng desisyon sa tonong mabigat at kagalang-galang. Ang majalis ay nagpasya na ang mga nasasakdal ay napatunayang legal at kapanipaniwalang nagkasala sa paggawa ng krimen ayon sa paratang. Tumingin siya ng diretso sa tatlong nasasakdal. Ang ginawa ng mga nasasakdal ay hindi lang lumabag sa batas, kundi sumira rin sa tiwala ng publiko sa institusyon ng pagpapatupad ng batas. Sa konsiderasyon nito, tinatasan ng majalis na ang intensyong magpayaman ng sarili sa pamamagitan ng pangingikil sa mamamayan na sinamahan ng banta ng karahasan at paggamit ng peking pagkakakilanlan ay krimen na lubhang mapanganib sa kaayusan ng publiko. Kumatok ulit ng maso ang hukom, ang tunog ng kahoy ay umalingaw sa buong kwarto. Dahil dito, ipinapataw ng majalis ang sumusunod na hatol. Ang nasasakdal na si Reno Cruz ay hinatulan ng 9 na taong pagkakulong. Ang mga nasasakdal na sina Iwan Perez at Akbar Reyes ay bawat isa ay may 7 taong pagkakulong. Bukod dito, ang mga nasasakdal ay pinapatawan ng multang nagkakahalaga ng 200,000 piso at kung hindi mababayaran ay papalitan ng karagdagang 2 taong pagkakulong. Ang mga nasasakdal ay pinagbabawalan ding lumapit sa biktima at hindi na pinapayagang gumamit ng kagamitan ng alagad ng batas habang buhay. Kumatok ang hukom ng 3 beses. Tok tok tok. Sa loob ng courtroom, biglang sumabog ang emosyon. Hindi dahil sa saya, kundi dahil ang katarungan ay sa wakas na ipatupad na. Ilang residenteng dumalo ang tumayo para kamayan si Mira. Nangingilid ang luha sa kanilang mga mata. Salamat, Ma'am Mira. Sabi ng isang tatay sa nanginginig na boses. Ngunit hindi ngumiti ng malapad si Mira. Tumango lang siya ng dahan-dahan, nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang langit sa hapon ay nagsisimula ng mamula. Ang ulan kagabi ay naglinis sa hangin at ngayong hapon, ang mga anino ng takot na matagal nang bumabalot sa mga kalsada ng lungsod ay sa wakas nagsisimula ng maglaho. Dahil ang katarungan kapag naipatupad ay laging nag-iiwan ng bakas na mas maliwanag kaysa sa kasamaan. Matapos ang huling pagbagsak ng maso ng hukom, ang courtroom na kanina ay puno ng tensyon ay dahan-dahang natunaw sa emosyonal na ingay. Ang mga residenteng dumalo, marami sa kanila ay biktima o pamilya ng biktima ng katulad na pangingikil, ay tumayo mula sa kanilang upuan. Ang ilan ay nagyakapan. May mga umiiyak. Mayroon ding nakatingin lang sa kisam ng kwarto nang maihininga ng ginhawa at mga matang basa dahil sa pasasalamat. Ang hatol sa araw na iyon ay hindi lang parusa para sa 3 tao. Iyon ay simbolo na ang sistemang legal ay kaya pa ring protektahan ang mahihina mula sa mga nagpapanggap na tagapagtanggol. Nanatiling nakaupo si Mira sandali. Kalmado ang mukha, walang labis na saya. Ang tingin niya ay nakatuon sa 3 nasasakdal na inilalabas ng mga gwardya. Hindi siya nakakaramdam ng kasiyahan. Nakakaramdam siya ng responsibilidad. Ang panalong ito ay hindi kanya. Ang panalong ito ay para sa komunidad na matagal nang namuhay sa anino ng takot. Sa tuwing nakakakita ng figurang nakauniporme na nakatayo sa gilid ng daan. Sa labas ng gusali ng Aruana Regional Trial Court, lalong dumarami ang tao. Ang mga reporter at mamamahayag mula sa iba't ibang media ay nag-aabot ng mikropono. Ang mga kamera ay nagre-record bawat segundo. Gayunpaman, hindi sila agad binati ni Mira. Naghintay siya hanggang sa medyo humupa ang dami ng tao.
Kasama si Major Arga, naglakad siya papunta sa simpleng podyum na inihanda ng kapulisan. Isang babaeng reporter sa unahang hanay ang tumawag sa kanya, Ginang Mira. Pwede niyo bang ikwento ang nararamdaman niyo matapos ibaba ang hatol? Ito na ba ang katapusan ng sindikato ng mga peking pulis? Tinitigan siya ni Mira, huminga ng malalim bago sumagot. Nakahinga ako ng maluwag, syempre. Pero nararamdaman ko rin na hindi ito ang katapusan. Ang hatol ngayong araw ay simula ng pagbabalik ng tiwala ng publiko. 3 tao ang naparusahan. Pero ang tanong na dapat nating itanong ay sino ang kumuha sa kanila? Sino ang nagbigay ng mga peking uniforme? Sino ang nag-organisa ng iligal na operasyong ito? Biglang tumahimik ang boses sa gitna ng karamihan. Lahat ng mata ngayon ay nakatuon kay Mira. Nagpatuloy si Major Arga sa opisyal na tono, ang investigation team ay patuloy na nagtatrabaho. Mula sa cellphone at bank account ng mga nasasakdal, natukoy namin ang ilang numero ng telepono at money transfer na kahina-hinala. Ilan sa mga ito ay papunta sa labas ng lungsod. Hindi ito maliit na network. Ito ay organisado, sistematiko at nag-operate na sa loob ng maraming taon. Isang reporter ang nagtaas ng kamay. Naramdaman niyo bang mapanganib noong hinarap niyo sila ng mag-isa sa kalsada, Ginang Mira? Dahan-dahang tumango si Mira. Naramdaman kong totoo ang panganib. Noong itinulak ako, itinali at pinagbantaan, alam kong ang isang pagkakamali lang ay pwedeng maging fatal. Pero alam ko rin na kung susuko ako, ang araw na iyon ay magiging parehong araw para sa daan-daang iba pang residente. Tumingin siya sa direksyon ng mga tao. Pinili kong lumaban hindi dahil bayani ako, kundi dahil kung hindi ako, sino pa? Mula sa likurang hanay, isang ginang na nasa middle age ang lumapit ng dahan-dahan, ang mga mata ay nangingilid ang luha. Gusto kong magpasalamat, utal niyang sabi. 2 buwan na ang nakalilipas, ang anak ko ay kinutongan ng mga taong tulad nila. Natrauma siya, ayaw na niyang magmotor ulit. Ngayong araw dinala ko siya dito. Nasa labas siya naghihintay. Gusto ko lang sabihing salamat. Naging matapang ka para sa aming lahat. Bumaba si Mira sa podyum, nilapitan ang ginang at niyakap ito ng mahigpit. Hindi niyo kailangang magpasalamat sa akin, malambing niyang sabi. Ang pasasalamat ay dapat ibigay sa inyong katapangan, sa mga residenteng naglakas loob mag-report. Dahil ang katarungan ay hindi isinisilang mula sa isang tao, kundi mula sa sama-samang katapangan. Sa gitna ng karamihan, isang binata ang nagsalita. Paano namin malalaman kung sino ang tunay na pulis at sino ang peke? Bumalik si Mira sa podyum. Tinitigan ang mga naroon ng seryoso. Napakahalagang tanong, wika niya. Ang opisyal na pulis ay hindi kailanman humihingi ng areglo sa kalsada. Ipapakita nila ang opisyal na SE, itatala ang paglabag sa opisyal na ticket form, at magbibigay ng resibo. Kung nagdududa, hingin ang badge number, litratuhan ang plaka ng sasakyan, at agad na i-report sa hotline ng pulisya o sa 911. Kami rin ay gumagawa ng instant reporting API para sa mga kasong ganito at ilulunsad sa loob ng 2 linggo. Idinagdag ni Major Arga, palalakasin namin ang patrol sa mga lugar na madalas mangyari ito sa pakikipagtulungan ng Traffic Management Office at Special Task Force para bantayan ang paggamit ng mga sasakyang kahawig ng mga patrol car. Nagsimula ng gumabi, ang mga ilaw sa kalsada ay umilaw isa-isa, tinatanglawan ang mga mukha na ngayon ay mukhang mas magaan. Sa itaas ng gusali ng korte, ang watawat ay dahan-dahang umawagayway. Hinihipa ng malamig na hangin ng gabi. Tumingala si Mira sa langit, ang mga mata ay kumikislap sa paniniwala. Hindi natin mabubura ang lahat ng krimen, mahina niyang sabi. Pero masisigurado natin na silang mga nagtatago sa likod ng uniforme ay hindi na muling matatakot ang taong bayan. Isang mamamahayag sa unahang hanay ang nagtanong, ipagpapatuloy niyo ba ang pagtugis sa sindikatong ito? Lumingon si Mira, may maliit na ngiti sa labi, ngunit ang tingin ng mata ay matalim parang bakal. Hanggat may isang taong kinokotongan, isang residenteng takot makakita ng uniforme, ang trabaho ko ay hindi pa tapos. Patuloy akong lalaban hanggang sa wala ng mga huwad na anino sa ating mga kalsada. Nagpalakpakan ang mga tao, hindi maingay pero malalim, parang pangakong binigkas ng sabay-sabay.
At sa gitna ng mapayapang gabing iyon, sa likod ng ilaw ng lungsod, isang tunay na pagbabago ang nagsimulang maramdaman. Hindi dahil pinarusahan ng batas ang tatlong tao, kundi dahil muling naniwala ang taong bayan na ang katarungan ay hindi pag-aari ng malakas, kundi pag-aari ng mga mailakas ng loob na ipatupad ito.